So, hindi ito deposit taking, no? Ito, facilitate yung documentation para makabukas sila ng account sa Manila, padadala doon. Pero alam na nila yung account number, yun naman ang reremitan nila para sa sarili nilang maitatabi, savings. Opo. Kasi pag pinadala mo lahat sa Maynila, Ang tendency, there will always be 101 reasons na magastos yun. totoo po yun. You know? And at the end of the day, pag uwi doon, wala. At saka ang sinasabi ko sa kanila, talagang ilagay nila sa mindset nila at discipline nila. Ang formula dyan, ano ang projected kong kikitahin dito? At ang equation dyan, hindi projected kong kikitahin rito, tapos yung papadala ko sa Pinas, equals, yun lang ang pwede kong i-savings. Baliktad. Opo. Anong kikitahin ko rito? Less yung tinatarget ko na manageable na savings at yung tira, yun ang iaano mo sa Pinas. Opo. Kaya eventually yung discipline mo, ididisciplina mo na, yung mga nandun sa Pinas, medyo hinay-hinay and let's be less brand conscious kasi ang malakas kumain dyan yung mga brand at mga latest gadgets na na wants, hindi needs. Yes. Ngayon, Precisely. dito naman, palaki na ng palaki yung na tatabi niya dun sa ATM niya. Opo. At napaka-safe. Pag uwi niya, hindi niya kailangan magdala ng cash. Punta lang siya sa ATM ng Land Bank, withdraw. Punta siya sa grocery, swipe. Okay. So, you don't carry around cash that could be na maring man disgrasya ng hold up o dukot. A reason for your death. Yes. Okay. Sir Ravi, we're talking about ito yung pagkakaroon ng ATM card. Ano? Yes. Maaari ko bang itanong sa inyo kung how safe it is? Kasi kami po ay nakaka-receive ng mga reklamo. Ito po ay bago lamang. Meron po mga nag-bakasyon sa Pilipinas. Pag meron silang, nagmiyembro sila dito. Okay? Nagkaroon sila ng ATM sa ibang bangko. Perhaps it's not your bank. Ano, Philippine Bank? Philippine Bank. Okay. Dito sila kumuha, Daddy Blue, ng ATM. Alright? Hindi naman dito kumuha. Dito sila binigyan ng Dito ATM. Facilitate. Alright. Yes. And then, that's para hindi ma-technical. Pumunta ng Pilipinas, pag uwi sa Pilipinas kasi gagamitin yung pera, inipon talaga nila yan. Pagdating nila doon, wipe out. And then they found out na dito na-withdraw yung pera dito sa Dubai. Oo, until now it's being they're really trying to find out kung paano nangyari yon. How safe? Kung if ever mag-member sila sa inyo, ano yung mga mechanism or meron ako nakitang difference kasi kami sinusundan namin yung financial inclusion program ng BSP at ng gobyerno. Meaning ibig sabihin yung OFs natin gusto namin ma-include sila dun sa mga eventually hindi lang sa remittance, then savings, then small investments, and then other types of investments, whether ito yung mga bonds or at unit investment trust funds. No? So yun ang financial inclusion. Pero yung ATM na binibigay namin, sadyang hindi namin nilagyan ng usability at withdrawability dito in dirhams, overseas. Bakit? Kasi nga talagang savings mo yan Doon mo sa Pilipinas i-withdraw at gamitin. Ang danger kasi na merong ka rito, nagtabi ka nga ng savings, ikaw naman ang maengganyo at magkaroon ng temptasyon na gamitin. Wala ka rin natabi. Mas maigi na yung sa Pilipinas mo maaano. Pangalawa, caution yan nasa sa dapat yan, yung nagbibigay, nag-facilitate ng account opening, pagdating nung ATM card dun sa kapwa sa overseas Filipino natin, kabayan natin, may warning dapat yan. Ito po, yung ATM nyo, may PIN yan. Okay? Yung PIN, wag nyo isusulat mas kinasan, dapat ikaw lang may alam. At saka wag yung birthday mo, at saka yung napakadaling... At saka wag mong iiwanan sa wallet mo kasama yung lista ng PIN mo. Opo. And then, ang suggestion ko, every month or every 2 months, palitan mo yung PIN mo. Pwede mo naman palitan sa kung dito withdrawable. Oo. Pero kung sa Pinas, memoryahin mo na yung PIN mo doon. Opo. Okay, tapos destroy the PIN mailer. Kasi pagdating mo sa Pinas, pwede mo nang palitan. Okay. Hindi mo naman rin magagamit dito, so okay ka lang. So, with that situation po, do you have any suggestion what's best to do? Well, yung being careful dun sa card nila kasi hindi pwedeng ma-withdrawhan yan dito
kung hindi sila nasa lisihan ng card nila at alam yung PIN nila. So, pwede talagang may sindikato rin na, kasi yun ang sasabihin ko. Depende rin sa delivery ng ATM. Mode of delivery ng ATM. Okay. Kung maraming dinaanan pasa-pasa na storyan kung saan-saan na cabinet o posibleng may sindikato na nakaka-clone noon or nasilip yung PIN or there's a way of, hindi natin masabi. Okay. Ngayon ang paraan ng mga high-tech criminal minds, high-tech. Okay. Kaya ako kung pumirma, ito isang example, sa original document, pumipirma ako blue. Bakit? Ang mga photocopier, hindi mo na malaman kung original o hindi. Kasi black lahat Totoo po yan. Okay. Kasi talaga, if you para have alam mo noticed, kung original blue. yung dokumento. Pag blue, iba. Oo, iba daddy siya, blue Exacto, Talagang blue talaga ang pero sa atin naman, documents required black. It's black. Oh. Okay, dito ko rin nalaman yun. Oh. Dito dito? sa UAE po, Oh. dapat, even in our offices, blue. Ang signature blue. Yun ang Yes. Pero ang standard is black dapat No, but Corporate here, they use blue. Yeah. Except red, of course. Sige. Okay. Okay. So, sa mga nag-text pa lang ngayon, kung gusto nyo malaman kung paano makontak sa Land Bank, pati tanong about OWA, mag-text po kayo sa 050-275-0143. At sasagot po dito si Vlad. So, mag-text lang po kayo, wag kitatawag sa kanya sa 050-275-0143. After the break, pabalik kami sa mga final messages ni Mr. Vergara. Okay, babalik po kami. Dubai Today with Suzanne Radford, discussing the topics you want to hear living in the UAE. Generally, not necessarily in your restaurant, but if you were having a meal together, is there a certain etiquette? I mean, I know taking shoes off, but is there something you say before you eat or not? No, for Thai people, we don't do like that. We don't do. We can say, let's eat. Dubai Today with Suzanne Radford and you, in search of that perfect work-life balance. Weekday mornings from 10 a.m. only on Dubai Eye 103.8. Take control of your financial future. If you're coachable, have the willingness to improve your financial status, then learn to trade Forex, futures, options, NASDAQ stocks and Indian stocks in the physical asset classes with the practice of real trading, live data feeds, real money, and hands-on experience from our qualified instructors. Get lifetime support as a mover and shaker or market maker. Visit them and attend a free half-day class. tradingacademy.com/Dubai or call 800-OTA. Fighting fit this summer with Suzanne Radford on Dubai Today. Fed up with the summer slump? Want to fight the battle of the bulge and win? If you want to be more fit than fat this summer, then join Suzanne Radford as the Dubai Eye team gets you in ship-shape condition with ideas on where to train, what to eat, and how to avoid those summer pitfalls. With live broadcasts from Sports World at Dubai World Trade Center. Dubai Today, every weekday from 10 a.m. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Depositing your labor guarantees just became quicker with Al-Ansari Exchange. Okay na. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, ang ating topic ay mabuhay ang kalayaan. At ang unang guest natin is the Group Head of Global Banking of Land Bank of the Philippines, si Mr. Roberto Rivi Vergara. At the past 30 minutes po, na-explain niya yung programa nila, lalo yung integration program, at yung kanila pa ibang services. So, Mr. Vergara, ano pang gusto niyo mong i-announce? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na nagkita-kita tayo kanina doon sa flag ceremony. At yun na nga, part rin ng aming serbisyo ay makipag-ugnayan sa ating mga konsulada at saka embahado. And dito sa Dubai, sa balak namin, siguro in 1 month, pag naayos namin ang mga terms and conditions at magpepwesto kami ng tao, padadala ko rito yung tao namin, doon mismo sa isang cage sa embahada para tumulong sa pag-disseminate ng informasyon sa pag-kolekta ng required na ngayon yung PhilHealth at saka Pag-ibig. That's true. Diba? So may window doon na i-work out namin such that yung isang partner namin willing tulungan kami sa processing
yan ang Alros Tabani, no? Willing silang tulungan kami kasi parang sila mag-facilitate ng pick-up nung contributions na hindi kami pwede mag-handle ng cash. Apo. Dun sa konsulada, no? Alright. Of course, may iba pa kaming partners naman din dito sa buong UAE, doon sa mga remittance center offices nila. Well, the Filipino Excellence in Middle East can also be a partner for this program. Yes. So, pwede kayo mag-sponsor dito. Correct? Or just yung call us. sponsor ninyo kanina, partner rin namin. Wonderful. So, Alansari. Yes. Ano mga, so you'll be in the next few days, like you mentioned that pupunta kayo Abu Dhabi. So, ano ang next activities niyo para yung mga nakikinig, pwede kayo puntahan? On the 15th sa hapon, meron mga series of symposium, lectures. Okay. I'd rather, ang sa akin, briefing. Briefing. More or less, ko-cover ko ito dun sa briefing. Saan po yan? Sa Abu Dhabi, sa Embassy? It's under the Adhika. I think for 4:30 yata kayo merong speaking 4:30 yes. Sunod kami dyan sa financial literacy. Ni Ambassador Grace, yung kanyang program, financial literacy program. Alam mo naman ako, hindi ako makahandi kay Amba Grace, no? And I will be there for some other activities and visits to our partners there also. Okay, sige. Sir, anything else? Final message? Ang akin lang ho, nandito ho kaming Land Bank para mag-servisyo sa inyo. At ang palagi kong sinasabi sa aking mga officers na naka-assign dito sa Middle East, andito tayo para tumulong sa ating mga kababayan, para sa kabutihan ng ating bayan, and more importantly, for the greater glory of God. Mabuhay. Thank you very much. So, yun po sa mga tagapakinig, si Mr. Roberto Revi Vergara, ang Global Head ng Global Banking ng OF Remittance Group ng Land Bank. At kasama niya dito si Vlad Columbano. Art, meron akong gustong tanungin kay Sir Ravi. Ano naman ang mensahe nyo para sa ating kalayaan? Araw ng kalayaan. Pero give me a second so that makuha natin kung ano yung gusto yung sabihin. Habang ina-announce ko, ang pangalan ni Vlad Columbano, siya po ang Overseas Remittance Marketing Officer ng Land Bank. Ang mobile number po ni Vlad is 050-275-0143. Sige po. Final message po, bakit mabuhay ang kalayaan, Mr. Vergara? Mabuhay ang kalayaan dahil ang inyong mga government agencies katulad ng Land Bank, katulad ng OWA, katulad ng DOL, nandyan upang pagtibayin ang inyong mga aspirations. At kami tumutulong nga dun sa aspirations at dreams ninyo. Lalo na dito sa ganitong mga loan facilities na ganito, making your remittances and savings easier for you to do. Yan ho ang part ng kalayaan Alright. Maraming salamat po. Okay. So, tuloy natin ang ating programa, ang Mabuhay ang Kalayaan. Ang second guest natin, siya po ang Project Associate ng Bayaning Pilipino Awards, a joint ABS-CBN and Ugat Foundation project. So, magandang gabi sa iyo, Ramil Bergamo po. Bergamo. Sulat ko, di ko naintindihan. Magandang gabi rin po. Oo. Ramil, so, ba't ka napunta dito sa Dubai? Sa kasalukuyan po kasi, nasa validation stage na po kami ng paghahanap ng mga bayaning samahang Pilipino, kung saan ito po iniimbestigahan namin ng maigi kung karapat-dapat ba talaga silang hirangin o kilalanin bilang isang bayaning samahan. Tek mo na. Umpisa mo natin, ano po muna itong Bayaning Filipino Awards? Okay. Ang Bayaning Filipino Awards po ay nagsimula po taong 1995. Actually, ang konsepto po nito ay nagsimula sa namayapang si Kapitan Henny Lopez, kung saan nakita niya ang isang domestic helper sa Hong Kong na may tumatawid na isang bata na hindi niya diba? na iniligtas niya. Tapos simula po nito, nagkaroon po ng konsepto ng Bayaning Pilipino sa pakikipagtulungan po ng Ugat Foundation with Father Nilo Tanalega.
Yun. At simula po 1995, una, mga lokal na nominasyon lang po yung natatanggap namin. Hanggang sa lumawak, nagkaroon na po ito ng mga proyekto maging sa ibang bansa. Kung saan, naniniwala po kasi ang ABS-CBN na ang mga bayaning Pilipino ay hindi lamang nananatili sa bansang Pilipinas, kundi dahil nga na rin sa dami ng overseas Filipinos